Narito na ang mga news scoop ngayon. 2 patay, 9 sugatan sa banggaan ng SUV at motorsiklo sa Ilocos Sur. Part-time worker sa Talisay City nagnakaw dahil sa maliit na sahod. Umano'y tradisyon ng mga Pilipino na magkalat ng basura sa mga pilgrimage sites sa bansa tuwing Semana Santa, kinundina ng Eco Waste Coalition. Social media ban hindi sapat. Algorithm ang tunay na banta sa kabataan ayon sa isang tech company. Dingdong Dantes, natatakot para sa mga anak dahil sa gulo sa iba't ibang panig ng mundo. Beauty queen actress Michelle D, interesadong mag-audition bilang Victoria's Secret Angel. Mga balitang exclusive, mga balitang na-scoop mismo ng DWIZ News Team. Ito ang DWIZ News Scoop. Ako si Dennis Antenor Jr. Narito mga news scoop ngayon. 2 patay, 9 na sugatan sa banggaan ng SUV at motorsiklo sa Ilocos Sur. Naritong news scoop ni Angelo Bainio. Patay ang 2 sakay ng motorsiklo habang 9 na iba pa ang sugatan matapos ang isang banggaan sa San Ildefonso, Ilocos Sur. Ayon sa investigasyon, isang SUV na minamaneho ng 23 anyos na lalaki ang biglang lumihis sa kabilang linya at umovertake. Nasalpok nito ang 5 kasalubong na motorsiklo. Lahat ng sakay ay dinala sa ospital, ngunit 2 ang idineklarang patay. Sugatan din ang driver na SUV at napag-alamang positibo sa alak. Malubhang nasira ang mga sasakyan at nasa kustodiya na ng pulisya. Patuloy pa ang isinasagawang investigasyon sa insidente. Part-time worker sa Talisay City nagnakaw dahil sa maliit na sahod. Naritong news scoop ni Daryl Justin. Nahuli ng pulisya ang isang 52 anyos na part-time worker matapos nakawin ng 157,000 pesos mula sa sari-sari store kung saan siya nagtatrabaho. Ayon sa pulisya, ginawa ng suspect ang pagnanakaw habang wala ang 62 anyos na may-ari ng tindahan na nakipag-inuman sa mga kaibigan. Lumabas sa investigasyon na sinabi umano ng suspect sa ibang manggagawa na plano niyang nakawin ng pera dahil sa maliit na sahod. Bukod sa pagtatrabaho sa tindahan, siya rin ay driver sa isang construction company malapit sa lugar. Na-recover ng otoridad ang lahat ng ninakaw na pera mula sa suspect na ngayon ay nahaharap sa kaso. Pagdiriwang ng Semana Santa sa buong bansa, naging maayos at payapa. Ayon po yan sa Philippine National Police. Naritong news scoop ni Kim Gomez. Naging maayos at payapa ang pagdiriwang ng Semana Santa sa buong bansa. Ayon sa Philippine National Police, nagsagawa ang mga Katolikong komunidad ng misa at prosesyon ng maayos at may respeto na nagpapakita ng kooperasyon at disiplina ng publiko at mga local leaders. Dagdag pa ng pambansang pulisya, halos 100,000 tauhan nito ang idineploy sa iba't ibang lugar sa buong bansa upang tiyakin ang seguridad ng publiko sa nagdaang Semana Santa. Pinaalalahanan naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang publiko na magplano ng kanilang mga biyahe at sundin ang mga paalala ng PNP para sa ligtas na paglalakbay. Dagdag pa ni General Nartates, patuloy na nakabantay ang PNP upang manatiling mapayapa ang pagbabalik ng mga biyahero mula sa bakasyon. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Umano'y tradisyon ng mga Pilipinong magkalat ng basura sa mga pilgrimage sites sa bansa tuwing Semana Santa, kinundina ng Eco Waste Coalition. Naritong news scoop ni Freddy Pestaño. Napansin ng isang environmental group na patuloy pa rin ang paglaganap ng basura sa mga simbahan na dinaragsa ng mga Pilipino tuwing Semana Santa. Ayon sa Eco Waste Coalition, bagaman malinis ang karamihan sa mga simbahan, kapansin-pansin naman ang iniwang kalat ng mga lumahok sa alay lakad sa International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo City at ang prosesyon ng Jesus Nazareno sa Quiapo, Maynila mula Huwebes Santo hanggang Biyernes Santo.
Kinundina ni Ochi Tolentino ng Eco Waste Coalition ang umano'y tradisyon ng mga Pilipinong magkalat ng basura sa mga pilgrimage site sa bansa tuwing Semana Santa. Patuloy naman ang panawagan ng grupo sa mga religious leader na patuloy na ipukol sa publiko ang kahalagahan ng pagiging malinis sa kapaligiran bilang bahagi ng pagtuturo nito ng doktrina. At para sa News Scoop, Freddy Pestaño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Presyo ng gamot posibleng tumaas ayon sa Department of Health. Naritong news scoop ni Rayan Antiquina. Nagbabala ang Department of Health na posibleng tumaas ang presyo ng mga gamot sa bansa dahil sa krisis sa supply ng langis dulot ng sigalot sa gitnang silangan. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, direktang naapektuhan ang gasto sa transportasyon at produksyon na maaaring magresulta sa pagtaas ng presyo ng iba't ibang produkto kabilang na ang gamot. Patuloy naman anya ang mahigpit na monitoring ng kagawaran upang matiyak na hindi magiging labis ang pagtaas ng presyo ng gamot. Samantala, tiniyak naman ng kalihim na sapat pa ang supply ng gamot sa bansa at wala pang indikasyon ng kakulangan nito. Binigyang diin ni Secretary Herbosa na naka-standby ang mga reserbang gamot upang agad na maipamahagi sakaling magkaroon ng pagtaas ng demand o pagkaantala sa supply chain, kaya't pinapayuhan ng publiko na manatiling kalmado at huwag mag-panic buying. At para sa News Scoop, ako po si Rayan Antiquina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Social media ban, hindi sapat. Algorithm ang tunay na banta sa kabataan. Ayon po yan sa isang tech company. Naritong news scoop ni Daryl Justin. Nagbabala ang isang tech boss na baka malaktawan ng mga mambabatas ang mga tunay na banta sa kabataan sa panukalang naglalayong limitahan ang access ng mga menor de edad sa social media. Ito'y kaugnay na naunsyaming mass shooting incident sa Laguna kamakailan na kinasasangkutan ng mga menor de edad na narecruit umano sa larong Roblox. Ang kay Traction Tech CEO Ann Quisia, kulang ang blanket restriction para maresolba ang lumalalang problema ng exposure ng mga bata sa mga karimari-marim na content sa social media at kalimitang may kinalaman sa sex, droga at iligal na armas. Kahit anya maisa batas ang ipinapanukalang House Bill No. 8262 ang Social Media Protection for Minors Act, makakahanap ng paraan ang mga bata para maka-access ang mga ito sa mga age-inappropriate content at kung hihigpatan naman, magiging privacy concern ito. Iginit pa ni Quisia na algorithm ang pinaka-problema na dapat tutukan ng mga mambabatas at isa rin itong gray area katulad ng age restriction kaya mahihirapan din ang mga ito sa pagpapatupad ng batas. Para sa News Scoop, Daryl Justin nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senador Win Gatchalian tiniyak na sapat ang pondo para sa mabilis na pagpapatayo ng mga school building. Naritong news scoop ni Angelo Bainio. Binigyang din ni Senator Win Gatchalian ang mabilis na pagtugon sa kakulangan ng mga pasilidad sa inaugurasyon ng mga bagong gusali sa dalawang pampublikong paaralan sa lungsod ng Valenzuela. Ayon sa Senador, sapat ang pondong inilaan ngayong 2026 upang mapabilis ang konstruksyon ng mga dekalidad na silid-aralan sa buong bansa. Sa pondong mahigit 65 billion pesos, target ng pamahalaan na pabilisin ang mga konstruksyon, rehabilitasyon at pagkompleto ng mga pasilidad pampaaralan mula kindergarten hanggang sekundarya, kabilang ang mga technical vocational laboratories. Nanawagan si Senator Gatchalian sa mga lokal na pamahalaan na dapat maging tuloy-tuloy ang aksyong ito sa lahat ng lungsod upang matuldukan ang problema sa nagsisikipang mga estudyante sa mga pampublikong paaralan at masiguro ang maayos na kapaligiran para sa pag-aaral ng kabataang Pilipino. 8 mamahaling sasakyan na pagmamay-ari ni Zaldico inilipat na sa compound ng Bureau of Customs. Naritong news scoop ni Kim Gomez. Inilipat na sa compound ng Bureau of Customs ang 8 luxury cars na pagmamay-ari ni dating Congressman Zaldico matapos itong alisin sa compound ng Independent Commission for Infrastructure. Ito'y kaugnay sa pagtatapos ng mandato ng ICI noong Martes Santo. Ayon sa aduana, pansamantala lang ang pagkakagarahe sa mga sasakyan ni Co dahil sa kawalan ng mapaglalagyan sa compound nito sa Port of Manila. Inilipat ang mga nasabing sasakyan
matapos maisubasta ang iba pang luxury car na nauna nang nakapark sa BOC compound. Partikular na ang mga sasakyan na dating pagmamay-ari ng pamilya Diskaya. Samantala, nauna nang idineklara ng Sandigan 6th Division SICO bilang pugante at nahaharap sa kasong graft at malversation dahil sa hinihinalang maanumalyang 289.5 million pesos na dike project sa Occidental Mindoro. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Exemption income tax isinusulong na itaas sa kalahating milyong piso ngayong may krisis sa langis. Naritong News Scoop ni Celi Ortega Bueno. Isinusulong ni Senator Amy Marcos ang panukalang batas na naglalayong itaas sa 500,000 pesos ang income tax exemption sa taonang kita mula sa kasalukuyang 250,000 pesos. Gayun din ang pagtaas ng ceiling ng mga bonus kabilang ang 13-month pay at iba pang benepisyo na hindi pinapatawan ng buwis sa 200,000 mula sa kasalukuyang 90,000 pesos. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2005 na inihain ni Senator Marcos, nakasaad na kailangan na nabanggit na tax exemption upang mas malaki ang maiuwi ng mga manggagawang Pilipino sa gitna ng sunod-sunod na pagsirit ng presyo ng mga bilihin dahil sa krisis sa langis sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East. Kung hindi anya kayang kontrolin at agarang mabigyang solusyon ng pamahalaan ang sitwasyon, siguraduhin man lang natin na mas malaki ang maiuwing kita ng bawat Pilipino upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Iginit ang senadora na kailangan na agarang pagpasa ng kanyang panukalang batas para mabigyang ginhawa ang ating mga kababayan. Sa mga Pilipino sa pamagitan ng pagbabawas nga ng buwis para maibsan ang matinding epekto sa presyo ng mga bilihin. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orientation sessions para sa mga guro para sa 3-term school calendar. Ilulunsad ng Department of Education. Naritong News Scoop ni Jen Patrolya. Maglulunsad ang Department of Education ng serye ng orientation sessions para gabayan ang mga school leader, guro at iba pang education stakeholders sa pagpapatupad ng 3-term school calendar simula school year 2026 to 2027. Ayon sa DepEd, layunin ng mga orientation na magbigay ng malinaw na gabay at matiyakang maayos at matatag na transition habang naghahanda ang mga paaralan para sa susunod na school year. Sa klaw ng mga briefing ang mga panuntunan at operational adjustments kaugnay ng pagbabago sa school calendar, kabilang ang assessments at grading, lesson planning, education in emergencies, flexible learning programs at ang pinalakas na work immersion para sa senior high school. Sinabi pa ng DepEd na bahagi ang hakbang na ito ng mas malawak na layunin na mapabuti ang kalidad ng basic educations, mapalakas ang instructional planning at masuportahan ang epektibong pagpapatupad ng K-12 curriculum. Magsisimula ang orientation ngayong Abril para sa regional at division officials at school heads kasunod ng paglalabas ng mga kaukulang panuntunan. Isasagawa naman sa Mayo ang orientation para sa master teachers at classroom teachers upang mabigyan sila ng sapat na panahon na makumpleto ang kanilang 30-day break ngayong Abril. Sa ilalim ng 3-term school calendar, tatakbo ang unang termino mula Hunyo hanggang Setyembre, ang ikalawa mula Setyembre hanggang Disyembre, at ang ikatlo mula Enero hanggang Marso. Samantala, nilinaw na Education Secretary Sani Angara na may kalayaan ng mga pribadong paaralan na magpatupad ng sarili nilang school calendar at hindi obligado sa 3-term system. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Presyo ng bigas tataas sa 300 pesos per kilo dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Is it a fact or fake? Alamin.
Dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East, nangangamba ang mga Pilipino dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at langis sa bansa. Isang post naman sa social media ang nag-viral na nagsasabing tataas sa 300 pesos per kilo ang presyo ng bigas dahil sa nangyayari sa gitnang silangan. Pero bago maniwala, atin munang alamin kung ito ba ay fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Paalala sa lahat, aabot sa 300 pesos ang bigas kada kilo simula ngayong April 15 dahil pa din sa mataas na presyo ng gasolina. Tingnan nyo sa post namin ang mga lugar na maaapektuhan. Share ang post na ito para makapaghanda tayong lahat. Umani ng samot-saring reaksyon at komento ang post ng Lingkod Bayan News PH kaugnay sa ulat na tataas umano sa 300 pesos per kilo ang presyo ng bigas sa bansa dahil sa taas singil sa langis dulot ng umiiral na issue sa nasabing rehiyon. Ayon sa video, magsisimula ang pagtaas ng presyo ng bigas sa April 15 at inihayag na pindutin ang mga links na nasa kanilang caption para malaman ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng taas presyo. Batay naman sa aming pagsusuri, napag-alamang ang impormasyong ito ay isang fake. Muling paalala para sa publiko na maging mapanuri sa mga post na nakikita sa social media dahil talamak ang pagkalat ng fake news at upang maiwasan na mabiktima ng scam. Para sa fact or fake, Ann Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Dingdong Dantes natatakot para sa mga anak dahil sa gulo ng iba't ibang panig ng mundo. At beauty queen actress na si Michelle D, interesadong mag-audition bilang Victoria's Secret Angel. Alamin sa Spotted Report niyan, Ton. Para sa aking balitang showbiz, inamin ni Dingdong Dantes na may matinding takot siyang nararamdaman para sa kanyang mga anak dahil sa nangyayaring kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa aktor, sobrang lungkot at parang panik na ang nararamdaman niya, hindi lamang para sa kanyang mga anak kundi sa lahat ng mga bata. Anya, kung walang malaking pagbabagong mangyayari, nakakalungkot na ang magulong mundo ang mamanahin ng mga bata. Sinay pa na aktor na bilang mga aktor at tao sa media, mas mainam umano na ipaalam ang mga nangyayari sa mundo sa pamamagitan ng pagpuportray ng mga karakter sa mga istoryang kanilang ipinapakita. Pero ayon sa aktor, nagdadasal umano siya na darating ang panahon na magbabago pa rin ang sitwasyon, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, nagpaiwating na interes ang beauty queen actress na si Michelle D sa social media matapos mag-react sa casting announcement ng Victoria's Secret para sa kanilang 2026 fashion show. Dahil dito, umani ng reaksyon at buo ang suporta ng mga netizens sa sign na ibinigay ni Michelle sa pagsali sa international modeling scene. Ayon sa brand, bukod sa runaway exposure, magkakaroon ang mapipiling model na exclusive contract sa IMG Models, isang malaking hakbang para sa sinumang aspirant sa fashion industry. Matatandaang noong 2018, gumawa ng kasaysayan si Kelsey Merritt bilang first Filipina model na naging Victoria's Secret Angel. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Dagsa ng pasahero, mas kumunti ngayong taon dahil sa patuloy na krisis sa langis, ayon kay Office of Transportation Security Administrator Yusek Gilbert Perez. Ang napansin po namin medyo nabawasan po Even po yung traffic, even po yung traffic, yung sa pag-iikot po namin kahapon, medyo maluwag na po. Sa mga nakakaraan taon po, pag mga ganyang araw, yung kahapon po, medyo mabigat po ang traffic yung pabalik. Pero kahapon yung sa pag-iikot po namin, kagad-agad kaming nakapunta doon sa aming pupuntahan.
at hindi ko kami masyadong naabala ng trapiko. So talagang doon pa lang po makikita namin na meron po talagang pwedeng hindi umuwi o yung iba po talaga nagstay na lang sa bahay. Yung iba naman po doon sa mga terminals nakita ko namin konti na po yung mga bata. Ibig sabihin mo dahil siguro sa taas po ng pamasahe hindi na po sila nagsama ng mga bata. Yung mga matatanda na lang po ang mga nag-uwian sa kanila nilang mga probinsya. Opo. Yusek, meron ho ba tayong mga naitala po ng mga untoward incident? Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Sa pagbabalik ng News Scoop, hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings, posibleng ituring na pagtalikod sa pagkakataong sumagot sa mga aligasyon ayon sa isang mambabatas. Presyo ng bigas tataas sa 300 pesos per kilo dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Alamin kung fact or fake. Lea Salonga, inaming dismayado sa pagiging lesbian ng kanyang anak. Alamin kung fact or fake. Kumita sa pagiging online coach o mentor. Alamin ang diskarte sa racket. Totoo ba na sa pagkain ng kimchi ay maring maboost ang ating immune system? Let's prove it. Tuklasin ng Dipolog ang City of Sunsets at Nature Escapes sa highly recommended. Pinalitan ng ibang kulay ang signal light ng sasakyan. Alamin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Kampo ni Coco Martin nilinaw na wala itong iniendorsong online gambling. Kylie Padilla, buwis buhay sa training ng kanyang bagong teleserye. Pinay singer na si Cristel Herrera nakakuha ng 4 na yes sa Britain's Got Talent audition. At Gerald Anderson, kinarir ng husto ang pagiging Muslim sa kanyang bagong teleserye. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mamayang gabi ngayong Lunes na ulit. Mamaya sa Weather Report. Mga detalye ng mga naglalaki ang balitang yan sa pagbabalik ng News Scoop. Tatlong politiko tabla sa unang pwesto sa senatorial race ayon sa isang survey. Narito News Scoop ni Kim Gomez. Three-way tie ang naging resulta ng isang survey kung sino ang posibleng iboto ng publiko sa Senado. Batay sa pinakahuling pre-election survey na inilabas ng Archipelago Analytics, tabla sa unang pwesto sina Davao City Mayor Baste Duterte, Senador Raffy Tulfo at Pasig City Mayor Vico Soto na kapwa nakakuha ng 47% na voter preference. Ayon sa Archipelago, isinagawa ang survey mula Pebrero 26 hanggang Marso 6 kung saan sinuri nila ang mahigit 2,000 registered voter. Samantala, three-way tie rin sa pang-apat na pwesto sina Senador Rovin Padilla at Loren Legarda at Sinaga City Mayor Leni Robredo. Kabilang din sa listahan ang mga senador na sina Mark Villar at JV Ejercito, mga dating senador na sina Nancy Binay at Grace Poe, Education Secretary Sani Angara at dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzona. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings. Posibleng ituring na pagtalikod sa pagkakataong sumagot sa mga alegasyon na ayon sa isang mambabatas. Naritong News Scoop ni Jelly Mendez. Maaaring ituring na pagtalikod sa pagkakataong sumagot sa mga aligasyon ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig na ikinasa ng House Committee on Justice sa April 14,
22 at 29. Ito ang sinabi ni House Committee on Justice Vice Chairperson at Bukidnon Representative Jonathan Kit Flores na hindi ginamit ng Vice Presidente ang pagkakataong sumagot sa impeachment proceedings. Brigandiin ni Flores na ang due process ay nakabatay sa pagbibigay ng pagkakataon na makilahok at sagutin ang mga ibinabatong paratang sa respondent. Ginawa ni Flores ang pahayag kasunod ng pagtanggi ng kampo ni VP Sara na makiisa sa pagdinig ng Justice Committee kasabay ng patuloy na pagkwestiyon sa pagiging lehitimo ng proseso. Ipinaliwanag ng mambabatas na ang pagdalo sa mga pagdinig ay karaniwang sa pamamagitan ng imbitasyon habang ang subpina naman ay ibinibigay lamang sa mga individual na kinakailangang magbigay linaw sa partikular na issue. Natatandaang kabilang sa pinadalhan ng subpina ang legal counsel ni VP Sara sa impeachment na si Attorney Michael Powa at ang ilang opisyal mula sa Commission on Audit o COA. Nabatid na inaprobahan ng Justice Panel ang inihaing motion ng mga miyembro ng komite na maglabas ng subpina na makatutulong sa mas mabilis na proseso ng impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impina Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Lola na wanted sa carnapping sa Calabarzon, arestado. Naritong newscoop ni Arman Cambe. Makaran ng halos 8 taong pagtatago sa batas, tuluyang naaresto kahapon ng Cavite Police Provincial Office ang isang 65 anyos na lola na kabilang sa most wanted person sa Calabarzon sa mga kasong carnapping. Kinilala ang suspect na si Lola Julina, residente ng Dasmariñas City dito sa Cavite. Ang suspect ayon sa mga otoridad ay nadakip sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng RTC Branch 19 ng Bacoor City kaugnay ng kasong carnapping sa ilalim ng Republic Act 1083. Walang inirekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang paglaya ng suspect. Nakakulong na ngayon si Lola Julina sa Rosario, Cavite Police Station. Arman kami mula Calabarzon, nag-ulat para sa Impina Metodong Lakas, DWIZ, nagbabalita ang tama, naglilingkod ng tama. Mga bilyonaryong Pilipino bumaba ang net worth dahil sa nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan. Base sa Forbes World's Billionaires List 2026. Naritong newscoop ni Kim Gomez. Bumaba ang net worth ng mga bilyonaryong Pilipino noong Marso dahil sa nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan. Nabatid na umabot na lang sa $38 billion ang total net worth ng mga lokal na bilyonaryo noong nakaraang buwan. Mahigit 11% tapyas mula sa $43 billion net worth nito noong Pebrero. Pinakamalaki ang natapyas kay top Filipino billionaire Enrique Razon Jr. na umabot sa $1.4 billion ang nawala noong Marso. Dahilan kaya nasa $15.1 billion ang kasalukuyan niyang net worth. Nasa pangalawang pwesto pa rin si Ramon Ang na may $3.5 billion net worth habang sinundan siya ni Lucio Tan sa $3.2 billion. Umangat naman si Henry C. Jr. sa pang-apat na pwesto sa $2.4 billion habang bumaba sa panglimang pwesto si dating Senador Manny Villar sa $2.2 billion. Samantala, natanggal sa listahan ng mga bilyonaryo si Tony Tan Caktiong matapos matapyasan ng naitalang $1.1 billion net worth noong Pebrero. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Lea Salonga inaming dismayado sa pagiging lesbian ng kanyang anak. Bago maniwala, alamin muna natin kung chismis o totoo sa Fact or Fake. Para sa aking fact or fake, hindi pala tanggap ni Lea Salonga ang pagiging lesbian ng kanyang anak na si Nick Chin o Nicole Chin sa tunay na buhay. Ayon sa balita, bagamat ipinapakita ni Lea na suportado niya ang pagpapasex transitioning ng kanyang nag-iisang anak, ngunit ang totoo pala ay dismayado ito. Ito'y matapos na magpatanggal na ng kanyang dibdib si Nick para sa unti-unting pagtatransition ito mula sa pagiging babae tungo sa pagiging lalaki. Ngunit bago maniwala sa nasabing balita, alamin muna kung ito ba ay fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawal ang peke. DWIZ, Fact or Fake.
Sa aming ginawang research, aming napaglaman na isa itong fake. Ito'y dahil isa pa si Lea Salonga sa very vocal sa pagsuporta sa LGBTQ community. Noong 2009 concert nito sa New York, tahas ang sinabi nito na naniniwala siya na lahat ng tao ay may karapatang pumili ng pakakasalan nito kahit ano pang gender nito. Dahil dito, kaya tinagurian siya bilang major gay icon dahil sa kanyang pagsuporta sa gay community. Sa isang interview kay Lea, sinabi nito na lahat ng batang isinilang sa mundo ay iba-iba, kaya dapat umarong tanggapin ng bawat magulang ang kanilang mga anak kahit ano pa man ang maging gender nito. Dahil sa naturang pahayag ni Lea kung kaya't napatunayan na ang balitang dismayado ito sa pagiging lesbian ng kanyang anak na si Nick o Nicole Chin ay isang fake. At iyan ang aking fact or fake para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ. Fact or fake? Kampo ni Coco Martin, nilinaw na wala itong ini-endorsong online gambling. At Kylie Padilla, buwis buhay sa training ng kanyang bagong teleserye. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, itinanggi ng kampo ng actor-director na si Coco Martin na nag-i-endorse ito na anumang uri ng sugal o online platforms na kumakalat sa online. Sa social media post, nilinaw ng CCM Film Productions na ang anumang endorsement, post sa social media o materialis na nagpapakita ng pangalan, mukha o anumang koneksyon sa aktor kaugnay ng gambling ay hindi authorized. Sinay pa ng CCM Film Production na ugaliing siya sa atin at mag-fact check sa mga ganitong uri ng mapanlinlang na promotion at mangyaring tumingin lamang sa official page ng aktor at kahit na sinong celebrity. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, nagpasilip si Kylie Padilla ng kanyang ginawang training para sa kanyang bagong action series sa 7. Sa nasabing training, makikita kung gaano kahirap ang mga stunts na ginawa ng aktres kung saan tinawag ito ng mga netizen na buwis buhay. Bigay na bigay din na aktres lalo na sa mga fight scenes kung saan halatang namana nito sa kanyang amang action star na ngayon ay senador na si Robin Padilla ang kanyang mga galawan. Pati sa paghawak ng baril, patalim at pakikipagsuntukan sa mga ka-spar ng mga lalaki ay makikita astig na astig ang galawan ng aktres. Sa caption ng post nito ay sinabi ng aktres na bukod sa nasabing training para sa action series, gumawa rin umano sila ng maiksing pelikula. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. DILG Secretary John Vic Remulla, pinaalalahanan ng publiko tungkol sa pagpapatupad ng iba't ibang panukala sa mga pampublikong lugar. House Committee on Justice nag-issue ng subpoena kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla na humarap at isumiti ang salin ni VP Sara Duterte kaugnay sa impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Pilipinas, pinaigting ang defense partnerships sa pamamagitan ng Visiting Forces Agreement sa iba't ibang bansa. Panukalang pagbuo ng National Petroleum Reserve isinusulong sa Kamara. Pagsuspende sa excise tax sa langis, dapat pag-aralang mabuti ayon kay Senator Panfilo Lacson. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Iba pa ang mga naglalaki ang mga balita sa pagbabalik ng News Scoop. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Ex-CEO, naniniwalang hindi ang pagbaban ng social media sa mga bata ang kailangan, kundi ang paglalagay ng guardrails sa core ng mga platforms.
Balitang magkakaroon ng emergency lockdown dahil sa bagong variant umano ng COVID-19, mariing pinabulaanan ng DOH. Senator Jinggoy Estrada nakabalik na ng bansa matapos ang kanyang mga biyahe sa ibang bansa matapos aprobahan ng korte sa kabila ng mga nakabinbing kasong graft. Work schedule sa tanggapan ng OVP inadjust sa 4-day work week dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Tibay na mga aspaltong inilagay sa mga kalsada sa bansa, tiniyak na aabot ng 5 taon ayon sa DPWH. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Kumita sa pagiging online coach o mentor. Alamin ang diskarte sa report na ito. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket. Kung may expertise ka sa isang partikular na larangan, maaring life coaching, fitness o academic tutoring, pwede kang kumita bilang online coach o mentor. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa racket. Una, mag-aral at kumuha ng mga sertipikasyon na makakatulong sa iyong kredibilidad. Mahalaga ang pagiging eksperto sa iyong niche. Sunod, mag-set up ng online presence gamit ang social media o platforms tulad ng Zoom o Google Meet. I-promote ang iyong serbisyo sa pamamagitan ng content marketing tulad ng paggawa ng mga informative post o videos. Tungkol sa kita, ang average na sahod ng isang life coach sa Pilipinas ay 37,100 pesos kada buwan, habang ang online tutors ay maaaring kumita mula 25,000 pesos hanggang 33,300 pesos kada buwan. Depende sa kanilang expertise at dami ng clients. Kaya kung may passion ka sa pagtulong sa iba at may kaalaman ka sa isang partikular na larangan, itry mo na. Sabi nga 'di ba, hindi napupulot ang pera. Totoo ba na sa pagkain ng kimchi ay maaaring ma-boost ang ating immune system? Patunayan natin yan sa report na ito. Isa ang kimchi sa patok na pagkain mula sa South Korea na kinagigiliwan na rin ng maraming Pinoy. Bukod kasi sa kakaibang lasa nito ay may tamang asim, anghang at linamnam, ay may mga pag-aaral na rin nagsasabing maaaring mapalakas nito ang immune system ng isang tao. Totoo nga ba na sa pagkain ng kimchi ay maaaring ma-boost ang ating immune system? Patunayan natin yan sa Let's Prove It. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa ScienceDaily.com, ipinakita sa isang pag-aaral na ang regular na pagkain ng kimchi ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng immune system. Natuklasan na ang kimchi ay mayroong probiotics o good bacteria na nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system. Kaya, mas nagiging aktibo ang mga immune cells sa paglaban sa bakterya at virus. Ayon naman sa isang article mula sa WebMD.com, naglalaman din ng kimchi ng iba't ibang nutrients at antioxidants na nakakatulong sa pagbawas ng inflammation at maaari ring makatulong sa digestion. Subalit, mataas ang sodium content ng kimchi, kaya naman mahalaga pa rin ang pagkain nito in moderation at hindi sobra. Tandaan na meron lang itong mga benepisyo, subalit hindi ibig sabihin nito ay dapat araw-arawin. Mahalaga pa rin ang balanced diet, regular exercise at maayos na lifestyle sa pagpapanatili ng magandang kalusugan. Tuklasin ng Dipolog ang City of Sunsets at Nature Escapes. Tara na at mag-explore sa report na ito. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Handa ka na bang i-level up ang iyong next getaway? Tuklasin ng Dipolog City, ang City of Bright Sunsets sa pamamagitan ng mga top-rated spots na swak sa tanawin, history at adventure.
magsimula sa makasaysayang Our Lady of the Most Holy Rosary Cathedral, kilala bilang tahanan ng altar na dinisenyo ni Jose Rizal noong 1896. Sunod ang iconic Dipolog Sunset Boulevard, isang 3.6 km foreshore esplanade perfect para sa evening stroll, food stalls at breathtaking sunset views. Hanap mo ba'y adventure? Bisitahin ang Libuton Cave, isang limestone cave network na perfect para sa spelunking o cave exploration. Para sa nature trip, meron ding Cogon Eco-Tourism Park na may hiking trails, wildlife tulad ng cottontail, ibon at reptile, pati na rin ang Subanen Cultural Village, swak para sa educational camping. Kaya ano pa ang hinihintay mo? I-ready na ang camera at isama ang #Dipolog sa iyong travel bucket list. At yan ang ating highly recommended. Pinalitan ng ibang kulay ang signal light ng sasakyan. Alamin ang kamarosahan ng nagpalit na yan sa report na ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Pinalitan ng ibang kulay ang signal light ng sasakyan. Nako, bawal ito! Napakahalaga ng bawat ilaw sa isang sasakyan, gaya ng brake lights, hazard lights, at signal lights dahil ito ang nagsisilbing gabay sa bawat driver sa kalsada. Ngunit paano kung nagpalit ka ng ilaw at ginawa mo itong decorative para mas maging kapansin-pansin ang iyong sasakyan? Alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Republic Act No. 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code, ang signal lights ng isang sasakyan ay mayroong standard color coding na dapat sundin. Mahigpit na pinagbabawal sa batas ang basta-bastang pagpapalit ng kulay ng mga ilaw ng sasakyan dahil maaari itong magdulot ng kalituhan o panganib sa mga motorista. Alinsunod sa Motor Vehicle Inspection System ng Land Transportation Office, ang mga pinapayagan lamang na kulay ng ilaw ay puti o dilaw para sa headlights, pula para sa brake lights, dilaw o amber para sa signal at turn lights, puti naman para sa reverse light. Hindi maaaring magkabit ng multicolor, LED effects o blinking patterns na hindi stock at ilaw na kahawig ng ginagamit ng emergency o government vehicles. Ang sinumang lumabag ay maaaring magmulta depende sa kaso at mahaharap sa mga administrative penalties. Kaya sa mga may sasakyan, ang signal lights ay hindi dekorasyon kundi para sa kaligtasan. Sumunod sa itinakdang pamantayan sa kulay ng mga ilaw para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. San Miguel nakaagaw ng panalo sa huling segundo ng laro laban sa Ginebra sa PBA Commissioner's Cup. Naritong sports news. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nanalo ang San Miguel Beer laban sa Ginebra sa score na 85-82 matapos maipasok ni Don Trolliano ang panalong 3-point shot sa huling 8.3 seconds ng laro sa PBA Commissioner's Cup. Bagamat isa lang ang naipasok na field goal ni Trolliano sa fourth quarter, ito naman ang naging susi sa kanilang panalo. Malaki rin ang ambag ni CJ Perez na umiscore ng 20 points habang may 19 points at 17 rebounds si import Justin Patton. Sa panig ng Ginebra, nanguna si Justin Brownlee na may 31 points pero hindi niya naipasok ang mahalagang tira sa dulo ng laro. Nabigo rin si Scottie Thompson na makapagpataw ng overtime. Sa kabila ng mahinang laro ni Junmar Fajardo na may 6 points lamang, nakuha pa rin ng San Miguel ang kanilang ikatlong panalo sa 5 laro. Para sa Sports News, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Pinay singer na si Cristel Herrera nakakuha ng 4 na yes sa Britain's Got Talent audition. At Gerald Anderson, kinarir ng husto ang pagiging Muslim sa kanyang bagong teleserye. Naritong eye-spotted report ni Anton.
Para sa aking balitang showbiz, agaw eksena ang Filipina singer na si Cristel Herrera matapos magatid na nakakakilabot na performance sa pinakabagong episode ng Britain's Got Talent. Aminado si Cristel na kinabahan siya bago ang kanyang audition, ngunit ibinahagi niya rin ang kanyang pangarap ang makapag-perform sa harap ng hari. Napatayo ang audience sa kanyang rendition ng Run to You na Whitney Houston na umani na matitinding papuri mula sa mga hurado. Humakot ang Filipina singer ng 4 na yes mula kina KSI, Amanda Holden, Alicia Dixon at guest judge na si Stacey Solomon na pansamantalang pumalit kay Simon Cowell. Dahil dito, pasok na si Cristel sa susunod na round ng kompetisyon kung saan maglalaban-laban ang mga kalahok para sa pwesto sa live semifinals. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, tahasang inamin ni Gerald Anderson na pinag-aralan niyang mabuti ang kanyang role bilang isang Muslim sa kanyang bagong teleserye na Blood vs. Duty. Ayon sa aktor, kakaibang Gerald Anderson ang mapapanood ng publiko dahil itinaas niya sa ibang level ang kanyang karakter. Actually, hindi lamang daw siya ang nag-level up kundi lahat ng mga kasama niya sa nasabing action series ay nag-level up din mula sa action, storytelling at acting. Lahat umano ng trabaho ng tao ay nag-level up kaya sana raw ay mapanood ng publiko ang kanyang sinasabi. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bago tayo magpaalam, tayo muna magpatamag quote of the day. Hindi mo kailangan maging perpekto. Ang importante, totoo ka sa sarili mo at matapang na harapin ang bawat hamon ng buhay. Tuloy lang ang panonood, pakikinig sa mga balitang tuloy-tuloy lang nangyayari. Tutukan ng DWIZ News, DWIZ News FM Regional at manood ng live sa Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Mag-like at subscribe sa lahat ng mga DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube, DWIZ News app at news website, DWIZ TikTok at DWIZ X account. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Scoop Exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mong malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahar sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.